Hi Gemini! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for August 8, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayong August 8, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini. Open na po ang inyong monthly Gabay Tarot Reading for August 2024. Pwedeng naka-focus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading. So message me for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo Gemini, August 8, 2024. Spirits Guide, mga ganap po ngayong August 8, 2024 para po kay Gemini. I need 3 cards po. Spirits Guide, message po para kay Gemini ngayong August 8, 2024. Okay, Gemini, ngayong August 8, 2024. May bigla ang pagbabago po. A sudden change. Pwedeng sa sitwasyon ito, sa pag-uugali. May nakita ako ditong may inisikaso kayo sa malaking building na may hawak-hawak na document. May nakita rin ako ditong mataas ang inyong intuition. Pwedeng kayo ito na nagkaroon ng isolation. Yung hindi muna, kumbaga hindi kayo, nag-iisip kayo, okay? What I meant is nag-iisip kayo, gusto nyo mapag-isa. Yan, natumbok ko. Gusto nyo mapag-isa kasi gusto nyo mag-isip ng mabuti. Okay? Some of you nabigla sa pagbabago. Nung nakarang araw pa to, no? Gemini, yung nabigla kayo sa pagbabago tapos nahirapan kayo sa new beginning or sa pagtangkap sa new beginning. It might be nahirapan kayo na lumabas sa comfort zone nyo pero kailangan. So this is necessary change. Pwedeng may concern kayo sa mataas ang ego na hindi makausap. Pwedeng nagkaroon ng restriction. Yes. Basta nangunguna po dito yung biglaang pagbabago. Yung sabi ko sa inyo, I think kahapon yun, Gemini, yung pag-intindi sa pagbabago. Biglaang pagbabago. It might be may dahilan yun. Like for example, nag-pray kayo ng pagbabago, growth, expansion sa inyong career and money. Example lang po ito ha. Tapos inalis kayo sa comfort zone. Tapos
nabigla ka sa pagbabago. Inalis ka sa comfort zone mo kasi walang nangyaring growth. Kasi gusto mo ng growth eh. So, inalis ka, ilagay ka dito sa pagbabago. Tapos, itong chances na ito is makapagbigay sa inyo ng growth and expansion, which is hiniling mo, which is nagpray kayo. Example yan ha. Pwede din hindi example kasi ramdam ko na naghiling kayo nito. Nag-ask kayo kay God nito. Tapos pwede din nahihirapan kayo sa paggawa ng desisyon. Pwedeng kahapon to or the other week na naranasan nyo ito. Pwede tapos na ito Tapos na ito. Yung you felt guilt, may sacrifice kayo, nabibigatan kayo sa paggawa ng desisyon. Yon. Tapos na to. Tapos nagkaroon ng pagbabago. Kasi nga, nakikita ko dito, gusto mong magkaroon ng growth and expansion. Which is the clarification sa card nyo dito. Okay? Na this is, may binigay sa inyo na opportunity tapos nagplano na kayo. Okay? Nagplano na kayo kung paano nyo gawin ito sa tama. Binigyan mo ng magandang plano. Tapos, this is long-term, long-term plans. It might be this is your ambition. Nagkaroon din ng time for reflection dito kung saan ka na sa goal mo. And nakita ko rin dito na some of you nagkaroon ng career stability. Tapos nagsumikap pa kayo para maging stable pa ang inyong career, ang inyong financial, but most likely sa career to Kaya nagbigay ka ng time and effort sa pagpaplano nito para mas maging matibay. Ganon. Which is busy pa rin kayo, Gemini. Okay? And believe in the impossible, believe in miracles. And ito yung sabi ko sa inyo, a time for healing. Kasi nga ang sabi ko sa inyo, I believe na tapos na itong paghihirap, yung bigat na nararamdaman mo, tanggap mo na. So this is a time for healing. Sabi po ng card nyo dito. Tanggap nyo na, in-embrace nyo, in-accept nyo, nag-surrender kayo, nag-let go, and nag-move forward kayo. Tapos, nagkaroon ng freedom Tapos after nyan, magkakaroon ng healing process, which is lumabas talaga dito. A time for healing. Spirits guide. Ano po ang energy ni Gemini ngayong August 8, 2024? The clarification po. Okay. This is a daily reminder para hindi kayo maguluhan, para hindi makalimutan. Panoorin niyo po yung last 4 days Gabay Tarot reading niyo po. For example, napanood niyo ito ngayong August 8, 2024. Panoorin niyo po ang August 7, 6, 5, 4. Okay? Kung may nakita kayong or narinig kayong kung may nakita kayo or narinig na repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Okay? Tapos calling the attention sa mga suki ko dito na Gemini. Open na po ang inyong Monte Gabay Tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money. Pwedeng general reading na may kasamang love reading. So message me for schedule. Maraming salamat po. Nakikita ko dito na nagkaroon ng okay. Sabi po ng card niyo po dito na huwag kayong magpa-apekto sa intriga. Tapos may concern kayo sa isang taong manloloko. Andito pa rin siya. So mag-ingat kayo. Baka kasamahan mo yan. Na palagi mong kasama sa araw-araw. Pwedeng sa trabaho. Okay? Tapos huwag niyo po daw i-pressure yung sarili niyo para matapos yung mga ginagawa niyo dyan. One at a time lang po daw. Relax. Maging kalma. Para makapag-isip ka ng maayos. Okay? Para maging stable yung energy.
Kasi nakita ko dito na pinipressure mo yung sarili mo. Subukan kunin mo lamang kung ano ang maari mong kunin. Ganon. One at a time lang po, wag nyo pong i-rush yung mga ginagawa nyo. Kasi nagpaplano kayo dito, it might be excited kayo kasi may pagbabago. Oo, tapos plano na naman, di ba? Pagbabago, plano na naman, maggawa kayo ng plano. Wag nyong i-pressure, basta tandaan nyo ha, sa araw na ito, wag nyong i-pressure yung sarili nyo. One at a time lang po. Alalahanin niyo po yung energy niyo na magkaroon ng stable, yung magandang flow ng energy. Tapos, huwag kayong mapa-apekto sa intriga. Okay? Kasi kung magpapa-apekto kayo, magkakaroon yan ng blockages. Tapos, mag-ingat kayo at huwag magpa-apekto sa malolokong tao. Okay? Kasi, nakikita ko dito na marami kang ginagawa. Pwede din bigat ng responsibilidad, bigat ng nararamdaman. So, yun, tandaan nyo yung advice ng card nyo po dito. Okay, para maiwasan nyo itong burden na ito, na nakikita ko kasi dito, exhausted kayo, pressured kayo. Okay? So, don't worry kasi if ma-overcome nyo ito, magkakaroon ng completion of cycle. Okay, basta tandaan nyo lang po, wag mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule. Okay, para maiwasan itong burnout na ito sa sobrang daming nagawain. And nakikita ko rin dito na tahimik ka lang dito, which is the clarification of your card here. Diba tahimik ka dito, parang hindi ka makausap kasi gusto mong makapag-isip ng mabuti. It might be nagpaplano ka or nagpa-process ka ng emotions mo. Okay? Lumabas din dito na hindi ka makagawa ng desisyon dahil sa nabibigatan ka sa paggawa ng desisyon. Kasi may i-sacrifice ka. You felt guilty kasi may i-sacrifice ka. Okay? I believe lalabas ka sa comfort zone mo. Ang ganda-ganda ng comfort zone mo, hiyang ka. Yes, comfortable. Pero, di ba sabi natin na nasa labas po yung success. Kung gusto mo magkaroon ng growth sa inyong sarili, sa inyong career, personal growth, financial growth, lumabas kayo sa comfort zone nyo. And that is very normal na magkaroon ng pagbabago, adaptation. Magaling naman kayo sa ganyan. Okay? Tapos, nagkaroon din ng self-protection dito. Kumbaga, na ayaw mo nang masaktan. Pinaprotektahan mo yung sarili mo na hindi ka masaktan. Dahil sa siguro may nangyari sa nakaraan, kumbaga guarded ka, ayaw mo nang magkamali, ayaw mo nang masaktan. Tahimik ka lang pero alam mo yung anong tawag nito, pangyayari sa paligid mo. Kalma ka lang pero nakikinig ka sa yung paligid. Okay, nagbabalanse ka kasi dito Nagbabalanse ka sa choices ng buhay kasi nga gumagawa kayo dito ng paraan long-term plans para magkaroon ng stability. Para tuloy-tuloy pa rin yung stability sa inyong career, sa inyong financial, sa inyong sarili. Tapos, pwede din ito sa emotion at sa pag-uugali nyo. Nagbabalanse kayo. Tapos, di ba, may offer. Yes, may offer. Kaya nga nagpaplano kayo pa. Kaya nga may pagbabago, may offer. And nakikita ko dito na nagbabalanse kayo. Kung ano yung pipiliin mo, kung ano yung best decision mo, ganon. Kasi ayaw mo talagang magkamali. Okay? Kung hindi nyo kaya, as support, pasensya na po. Kasi naputol yung video, nag-restart po yung unit. Spirit's Guide, Career and Money po ni Gemini ngayong August 8, 2024. I believe na magagawa mo ito na mag-isa. So, sa career and money niyo po,
Habaan yung pasensya po daw dito. Huwag niyong hayaan na maging yung mainit ang ulo mo, naging impatient eh. It might be may delay na nangyari. Kaya nga nainip kayo. Pwede din na may nangungulit sa inyo na bata pa sa inyo na humihingi ng attention sa inyo. So, sabi po ng card dito, wag po daw kayong sumuko. Wag po daw kayong sumuko kasi malapit mo nang matapos ang inyong mga ginagawa dyan. Okay, so this is a clarification of your card here na nagkaroon ng yung gusto mong magpahinga. So after nito, malapit nang matapos yung mga ginagawa, nearing completion. At kayo'y mag-rest na yan after. Ano pa? At may nakita rin ako ditong dalawang card na kasi nagsabi dito nainis kayo sa delay. And yung sabi ko kanina, hesitation. So, iwasan nyo iwasan nyo mag-overthink, mag-overanalyze. Kung nagkaroon ng delay, habaan ng pasensya. Okay? Intindihin. Baka baka kailangan magkaroon ng awakening or realization bago dumating yung hinintay nyo. Okay? Okay. Nakikita ko talaga dito, 'di ba? Lalabas kayo sa comfort zone nyo. Ang ilan sa inyo nabigla kasi ayaw nyong lumabas sa comfort zone. Oo. In-explain ko na dito Tapos dito is repeating message. Ang sabi dito, may paalala po ang card niyo po dito. You need to take a risk kung gusto mo ng growth and expansion sa inyong life. We need to move out from our comfort zone kasi success starts with every challenge. Maraming hindi gusto ng challenges. Paano tayo magkaroon ng success, growth, etc. kung ayaw natin sa challenges? Diyan tayo maging strong Diyan tayo matitest yung faith natin sa universe. Diyan din natin mapapatunayan kung saan tayo, kung ano yung kaya natin at hindi. So we need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge, not from the comfort zone. Okay? Gusto ko talagang ipaintindi sa inyo kasi ang ilan, hindi naman sa inyo, yung ibang sign na ayaw ng challenges. Gusto kong ipaintindi sa inyo kung bakit nagkaroon tayo ng challenges. Yun, ang mga dahilan. Isa sa dahilan. Maraming pa yung mga dahilan. Okay? Okay. Spirit, Sky, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Gemini ngayong August 8, 2024. And the clarification of this card po. Puro bagong simula dito. Might mean na patapos na yung project nyo, tapos may bagong binigay na naman, so another challenge na naman. Don't worry. Para yan sa growth nyo. Mas maging matured kayo niyan. Alam nyo ba, sa challenges, dyan tayo na maging matured. Isipin nyo. Oo, dyan tayo maging matured. Kasi sa challenges, may makukuha tayong learnings. Yes. Okay, Gemini. By the way, maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ang instruction. Okay? So don't worry, itong challenges na ito, ma-overcome nyo. Kasi nagbabalanse kayo kung ano yung pipiliin nyo, kung ano yung gagawin nyo, na mas lumawak yung ambisyon nyo sa buhay kasi growth and expansion to Oo. Tapos I believe na hiniling mo ito, na magkaroon ng growth and expansion. Siyempre ba naman, sino ba ng tao na hindi gusto yung pag-aasenso? Gusto mo maging success So another challenge, new beginning na kung tatanggapin mo ito ng buong buo at binigyan mo ng time and effort, magkakaroon yan ng success and abundance. Okay? Unahin nyo muna yung time for healing. Okay?
Kasi nabibigatan kayo sa paggawa ng desisyon na may taong hindi totoo sa inyo, ganon. Guarded ka na wiser ka na. Gemini, ang ganda. So, yun. Ano pa? Puro pagbabalanse po dito. Yes, kitang-kita ko dito pagbabalanse, new beginning at pagtatapos. Pagtatapos, new beginning, pagbabalanse. Yun. Okay? Mas maging matured ka nito, Gemini. Ang ganda. Kaya mo yan kasi guarded ka na wiser ka na. Plus, matalino pa. So, yun. Sa love life, self-love partnership. Okay. Please be reminded to check your money, Gemini. Baka napagasta kayo or may nagkuha. Pwedeng may concern sa overspending. Pwedeng concern may complaint kayo or may reklamo sa inyo na nagreklamo na yung partner mo, yung family mo na too much ka ng focus sa career and money. Balanse naman sa sarili at sa... Actually, kahapon pa to Gemini. I'm hoping na mabigyan nyo ito ng attention at mabigyan ng solusyon at aksyon. Yung control on overspending sa career and money kasi what I meant is sa trabaho. Oo, sobra sa trabaho. Pwede din sa pag-concern talaga sa pera So check your ipon. Baka napagasta kayo. Kailangan nyo mag-save niyan. Tapos may tension talaga dito. May concern sa irresponsible talaga. It might be tungkol sa kaperahan. Pwedeng sa'yo ito or may reklamo ka sa concern, may concern ka sa isang tao na irresponsible, ganon. May tension dito. Nasaktan po kayo. Pero ito ay parang tapos na. Tapos na ito kasi may nakita ko ditong pagtatapos sa isang mapait na sinapit. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, new beginning, ending, magbalanse. Ang ganda ng message ngayon kasi maraming binigay na solusyon. Tapos maraming reminder. Kasi I believe nag-overthink kayo. Ang ilan sa inyo. At ngayon, ang ilan sa inyo na-overcome na. Kasi, tingnan nyo, ang message ng card nyo, sa last card nyo, nabibigatan kayo, pressured kayo sa unang card nyo. Dito is, pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Diba? Ang ganda ng reading. At the end of the day, this is ending with new beginning This is pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Nagaganap po ang pagtatapos na ito kung ikaw ay mismo willing na tanggapin ito, magkaroon ng pagsusuko, tanggapin ito. Kasi ang pagsuko na ito, lumilika ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pasasalamat. So this is ending with new beginning. Accept and learn the past situation. Kasi nangyari na yon. Focus na tayo sa present po para yung tuloy-tuloy yung better, yung expectation natin na harvest sa future. Okay? Okay, pwedeng pagtatapos ito ng isang connection sa isang tao or pagtatapos sa isang paulit-ulit na problema kasi binigyan nyo ng solusyon. Okay? Tapos, ano to may mensahe po dito na gusto talagang gusto talagang sabi kasi ng intuition na sabihin ko daw sa inyo. Okay? Nakikita ko dito na mahalaga pong makipag-peace sa kapwa nyo. Para magkaroon ng bagong simula. Pwede din na kung trauma yung binigay sa inyo, kung trauma ang binigay sa inyo, pwede mo siyang patawarin through your mind and heart. Okay? So, maingay na. Okay, so accept and learn the past situation. Ang ganda ng reading nito kasi may from burden to pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Nagkaroon po ng a time for healing. Healing. Dami sabi dito.
Okay? So that's your reading for today, Gemini. See you tomorrow, Gemini. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.